So, ayan na po yung aking mamasilyahan, no? Oh, itong dimple, o itong pingot, yupe, no? So, gagamit po tayo ng dalawang paleta. So, dalawa po, no? Para yung isa ay lalagyan at ito naman isa ay ang paghagod. Mari nga, hawak natin ay ganito, no? Ayan, ganyan ang tamang hawak. Ayan, no? Para pagka inagod natin, pwede nyo i-press sa gitna. Medyo babaloktot siya. Hindi po guguhit yung dalawang kanto. Parang ganyan, no? So, minsan, ganito rin ang hawak. Kaya lang nga, hindi nyo maibabaloktot. Diretso lang siya. Pwede rin po yan, no? Depende na lang kung ano yung nakasanayan nyo. Pero kalimitan po ganito hawak. Mas maganda po yung ganyan kasi gaganon. Ngayon, pagdating naman dito sa mga kurbada, pwede na yung ganyan. Para may gaganon naman natin. Ito naman ay pe-press. Ayan, no? Obligado ito, ipipipin yung ganon. Ayan, nakaganyan, nakasunod. So, kung ang babatakan naman na ito ibabaw, ganyan naman ang hawak. Ayan, para na igaganto. Hindi kuguhit yung dalawang kanto kasi matalas yung kanto. So, maglalagay lang muna ako ng bagya. So, piliin nyo na yung panghagod nyo, no? Kung ano yung maganda. Patitignan nyo kung may bungi. Huwag kayo maghahagod na merong bungi kasi guguhit. Dito sa pagtitimpla nito, magtimpla lang kayo yung kaya nyo lang ubusin para dun sa inyong mamasilya kasi masasayang. Tumitigas po ito eh. So paglalagay naman po nito, konti lang pero kailangan yung maganda ang tuyo. Kasi pag napakulang po ng lagay nito, malambot po yung pagkatuyo. So ayan, pwede na po yung ganyan karami. Ito naman, malalaman nyo na to kapag nagmamasilya na kayo kung kulang pa yung hardener, kung kinakailangang dagdagan. So, pag mi-mixin nyo na itong dalawa na to, hanggang sa mag one color, kailangan medyo mabilis po yung inyong pag-mix, no? Kasi madaling matuyo po to. So, ayan na po yung kulay niyan. Iahagod ko na po, no? So, pwede kayo humagod ng pataas. Ayan, pataas. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong baloktotin. Ayan. Kung sakaling hahagurin nyo ng paganto. Ayan. Kung sakaling hahagurin nyo, no? Ngayon, kung hahagurin nyo naman ng paganon, paganto naman siya. Ayan. Para hindi kumanto. Ito, titigas yan. Kung aabot pa, pwede nyo itapal sa ibang lugar. Ayan. So, ayan, medyo matigas na siya. Kapag ang mamasilyahan naman natin ay malalapad, katulad ng kaha ng sasakyan, malapad yan. So, ang pagtitimpla ng body filler, kailangan marami. So, kaya lang dapat kung nagtimpla kayo ng marami, ay kaya nating ubusin ito o kaya nating ihagod doon sa mamasilyahan natin. Kasi kung nagtitimpla tayo ng marami at mabagal naman yung ating pagkakahagod, masasayang lang ito, aabutin sa atin ito ng tigas. So sa pagmamasilya, ayan, katulad niyan, ang una kong ginawa ay pa-horizontal, pa-vertical. Then, pagka may mga excess, ayan, katulad niyan, sa kanto o sa gilid, hagurin natin yan kasi tumitigas. Then, ayan, ang gagawin naman natin ay pa-horizontal. Kung ang una nating masilya ay pa-vertical o yung patayo, ngayon naman ay pahalang. Ayan, pa-horizontal. Kasi kapag ang mamasilyahan natin ay malalim yung ating habulid,
kailangan makapalan talaga yung masilya. Ang body filler naman, okay lang yan kahit makapal. Hindi katulad yan ng glazing putty lamang. Kaya hindi na gumagamit ng glazing putty ngayon, ang mga pintor, kasi malambot. Bisan doon nagsisimula yung bubbles at pag-angat ng masilya. So, mas maganda na tayo ay gumamit na ng body filler. Basta tatandaan nyo sa hagod, kung hagod natin ay pa-vertical, then horizontal, then vertical, then horizontal, then vertical, hanggang sa mapantay natin ito. At ugaliin natin kapag may mga excess na masilya, ay hagurin natin hanggang sa mag-flat siya. Kasi mahirap ding magliha ng body filler. Talagang napakatigas. Sa pagliliha naman, dun sa medyo hindi napantay o napakapal yung masilya, pwede tayong gumamit ng 100 grit kahit hindi wet sanding para lang mabawasan yung sobrang kapal o hindi kapantayan. Pero kapag ito ay papantayin na talaga natin, gagamit tayo ng lihang 120 grit, may sapin na flat na kahoy, then wet sanding para pantay po ang ating pagkakaliha.